Napakabagin ka kumano po sa lahat ng mga nandito sa lahat ng mga ito. Yung issue on the extradition of the Kiram, lumabas po yan ng Monday kasi may information po, parang after 2 months na nakikita yung sa issue, bigla na lang nagkaroon ng NBI report recommending criminal charges against the Kiram for conspiracy within and among relatives daw. Para po sa amin, naging alarming yun dahil iniwan lang yung Kiram, malinis, Kiram lang. Ngayon po, after 3-4 days na lumabas ang NBI recommendation na yan, DOJ, nakareceive po tayo ng mga ilang tawag from the different Muslim community leaders. Nabahala rin sila because meron po umiikot, meron po magtatanong sa kanila as to what will be their reaction kung sakasakali ipadala na po yung mga Kiram sa Malaysia upang doon i-fixin. And from a very reliable source of ours, a very good friend of ours po in the government, in Malacanang specifically, told us na there's a plan, parang there's a study ongoing as to the possible extradition. Noong una nga po, hindi ako makapaniwala on the extradition. Kaya nga po, I consulted Attorney Espiras as to what extradition means. Kasi as far as I know, yung extradition po, kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakasala sa isang o ng krimen sa isang foreign country, at bumalik ka po sa iyong bansa, it is part of the obligation and responsibility of your government na ibalik ka at papanagutin ka doon sa crime na iyong nagawa doon sa bansang yun. Yung natira po, 160 plus from the original 235, including Raja Muda. But meron pong April, bago matapos ng April, may 400 po. Pumunta ng Sabah. Another 400? Yes, another 400 volunteers from Lolo. At klaro po that when Raja Muda and his people went to Lahad-Datu, pinayagan po sila dahil po sa kanilang pagpapaalam na pumunta po sila doon, payagan na silang pumunta doon upang to live their life, the remaining years of their life peacefully in Sabah dahil wala na po silang pag-asa na during their lifetime makukuha pa po or mag-reclaim po natin ang Sabah. So Raja Muda is 72 years old. Ang edad pong ito ay hindi na para mag-wage ng war, para maggulo, or para makipagbarilan sa mga police na nasa Sabah. So, ang linaw po ng intensyon, and at the very beginning of this, palagi po natin sinasabi na pwede naman kung we also want this to be resolved peacefully. Pagawa ng mga pag-aaral. Pero nasa na-feel mga pag-aaral na DFA ni Secretary de Lima. Ano pong sinasabi ng pag-aaral na nagawa yun? I mean, the people needs to know. Kasi lahat din po ng mga Filipinos, ngayon lang po nila na-appreciate yung issue on Sabah. Ngayon lang po nila na-appreciate yung history of the Sultanate of Sulu na before the Philippines became Philippines, meron na history of, meron na pong Sultanate of Sulu. May trading na tayo with China during 14th century. Hindi pa po dumarating yung mga Kastila dito sa Pilipinas. As I understand it, nasa Malacanang pa, they expect President Aquino to act on it. Magkatabunan na lang ng ibang issues na. Palabas na po ng statement sa Secretary de Lima. Sinasabi nga niya na in the first place, wala naman po talaga tayong extradition treaty with Malaysia. So, well, maganda po na gano'n ang sinabi niya. Linaro niya na wala tayong extradition treaty with Malaysia. So, we will never be extradited if that, di ba po? Not unless, hindi na po talaga tayo tinatrato as Filipino. Tingin na sa atin. Nakakatawa Dahil at the beginning of this, ang gusto nila si Raja Muda at yung mga tausog na kasama ng Raja Muda ay bumalik po ng Pilipinas. Samantalang ngayon, ang parang ang pinagpaplanuhan na, kami naman po na ipadala sa Malaysia. We are getting information na because of the request of Malaysia. So hanggang ngayon, parang bakit ang request ng Malaysia pa rin iniintindi natin yung gobyerno natin. Imbis na, sana po, o the study na ginawa, pinag-aralan po sana natin kung paano natin peacefully makaulit ang Sabah para sa mga Filipinos. Not just for the Kiram, ginawa natin
mag-claim ito for the Filipino people. For Sabah to be part of the Philippines.